Alam nyo mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, wala tayong maaasahan. Ano po dito sa mga miyembro ng Banatae, dahil yung iba dito talagang kilalang kilala po natin yan. Yun nga mismong salitang mga kababayan, Chacha Economic Provision. Hindi pa alam. At yung iba pa nga dyan, gigisingin pa tayo ng hating gabi para lang itanong kung paano i-content yung Chacha Economic Provision, para lang itanong kung anong ibig sabihin nung Chacha Economic Provision mga kababayan noong mga panahon na pinag-uusapan yung issue na yon. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin etong naging interview nito pong mga Banatae dito po kay Yorme Isko Moreno, na kung saan mga kababayan, soplak po ng matindi etong mga Banatae dito po mga kababayan kay Isko Moreno. So ngayon ito, pakinggan po natin kasi ang tanong po dito kung si PBBM daw yung pinaka-mastermind sa maanumalyang flood control, at ang sagot po ni Isko Moreno mga kababayan, ni Yorme, naniniwala po siyang walang kasalanan etong si PBBM. Bakit daw mga kababayan? Eto, pakinggan po nating mabuti. Mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Ano yun chismis yun Oh! Parang showbiz ang dating. O sa bagay, yung nagtanong naman mga kababayan, talagang galing po siya showbiz yan. Galing sa charity and then nag-showbiz mga kababayan hanggang sa nag-politics. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. Tama. May kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya eh. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina. Yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Kasi kung tutusin talaga mga kababayan, wala po talagang direktang makapagtuturo kay Presidente na siya po ay kasangkot o kaparte mga kababayan o kasabwat dun po sa maanumalyang flood control. Ngayon mga kababayan, di ba lagi ko naman po sinasabi sa inyo, kung mapapatunayan na ito pong si Martin Romualdez talaga ay kabilang mga kababayan o may kinalaman sa maanumalyang flood control, dapat po talaga siya mga kababayang managot. Kasi unfair naman na nadadawit yung pangalan ng Presidente porket nababanggit yung pangalan ng kanyang pinsan. Hindi naman po ata makatarungan yon mga kababayan. Kasi kung makikita po ninyo yung mga DD-set, kaya malalakas ang loob ng mga yan na idawit si Presidente kasi nga nababanggit yung pangalan ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. So ngayon, lagi kong sinasabi, kapag lumabas yung ebidensya na makakapagturo kay Martin Romualdez na talagang may kinalaman siya sa maanumalyang flood control, dapat talaga siyang managot. Ano po, so sa usapin kay Presidente, kay PBBM, wala pa tayong nakikita mga kababayan na talagang matibay, ika nga na ebidensya na makakapagsabing may kinalaman ang Presidente, dahil kung siya ay may kinalaman dyan, hindi niya po pa iimbestigahan yung maanumalyang flood control na yan. Anyway, ituloy pa natin. Kung sino pa mang matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng Presidente. Hindi mo din masasabi. Hindi mo din masasabi, banat bay. Kayo nga, kung titingnan ninyo, 'di ba, kung sa kanila natin ibabato mga kababayan, halimbawa, sila ang gagawin nating example. So yung paninira pala na ginagawa nila kay PBBM, hindi pala sila maninira kung walang basbas ni Sara Duterte. Yun ba yung gusto nilang sabihin mga kababayan? Kasi kung titingnan nyo po, may mga desisyon si Martin Romualdez na hindi po talaga alam ng ating mahal na Presidente mga kababayan. Kaya nga kung iisipin po talaga natin, kung may kinalaman dyan si PBBM, hindi niya po pa iimbestigahan yung maanumalyang flood control na yan, katulad ni Digong, na kung saan, kung makikita po ninyo, di ba, nung panahon ng Duterte administration, nasabi ni Duterte yung patungkol sa maanumalyang flood control,
Pero hanggang dun lang, hindi niya pinaimbestigahan kasi nga baka mamaya tamaan din siya, mga kababayan, or yung kanyang anak na di umano, kasangkot po dyan. Ano po, so ngayon, ituloy pa natin. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing by association misa pag na-associate ka, for example, si President Marcos, pinsan si Speaker. Di ba? Yan. By association. Oo. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Di ba? Soplak sila, mga kababayan, kay Yorme. Kasi nga, ito po yung lagi nating sinasabi. Doon sa mga taga-suporta ni Martin Romualdez na nagagalit po sa atin. Ito lagi natin sinasabi, hindi po talaga maiiwasan na yung mga didisit na makikitid mag-isip, idadawit si Presidente. Bakit? Dahil pinsan nga po ni PBBM si Martin Romualdez na di umano nababanggit yung pangalan na sangkot sa maanumalyang flood control at hinihinala pa, mga kababayan, na mastermind. Ano po sa maanumalyang flood control? Kita nyo ba yung mindset ng mga didisit? Ano iniisip nila? Sangkot niya si Presidente kasi yung pinsan niya sangkot at hindi naman gagalaw yung pinsan niya kung walang basbas ng Presidente. So ganun, mga kababayan, ang mindset ng mga didisit. Kaya nga po sinasabi natin na kung ituturo si Martin Romualdez ng ebidensya at mapapatunay na siya po talaga ay sangkot, dapat po talaga siyang managot. Dahil unfair naman do sa presidente na nagtatrabaho at wala namang kinalaman dyan na nababanggit yung kanyang pangalan at pilit siyang idinidikit dun sa issue ng kanyang pinsan. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. Hindi, straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So may kasalanan na si BP dahil may picture siya sa akin. Correct. Soplak sila, mga kababayan, kay Isko Moreno. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, ako hindi ko po ibinoto si Isko noong 2022. And then noong 2025 midterm election, hindi ko po siya sinuportahan, alam niyo naman po yan. Pero bumibilib ako ngayon, mga kababayan, kay Isko Moreno after po ng eleksyon dahil ginagawa niya po yung tama para sa Maynila. Pinaglilingkuran niya yung mga kababayan Pilipino po natin sa Maynila. At the same time, nakikiisa po siya sa magandang adikhain ng ating mahal na presidente para po ibangon ang bansang Pilipinas at para tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. So doon pa lang, mga kababayan, bumibilib na po ako sa ginagawa niyang tama para po sa Maynila. So ngayon, dito naman po sa sinasabi ni Isko Moreno about po kay presidente, isa po talagang malaking soplak yan dito po sa mga banata dahil mismong sa interview po nila, harap-harapan po sila na sinoplak ni Isko Moreno. Anyway, ituloy po natin. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So, ang point ko is that, kung si Saldi umamin sa kasalanan niya, papanagutin niya. Papanagutin natin. Inamin niya Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito, ng mali-maleta. Inamin niya. O, papanagutin natin. Na itinuro siya. O, di kasuhan natin. Hayaan natin, halimbawa, tinuturo niya si Speaker. Meron daw silang, anong tawag diyan? Connivance. O, di papanagutin. Pero ako kasi, halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. Tama. So they may be guilty of something or they may be not guilty of anything. Di ba? Pero alam mo, kasalanan mo to, J.K. Mara nagtanong ka pa kasi. Di ba, mga kababayan? Nagtanong pa kasi kayo ng ganitong klase ng tanong O di bumalik sa inyo. Bumalik sa inyo. Di ba, biruin nyo, akala siguro nung mga banata mga kababayan, iba ang isasagot ni Isko Moreno. Napapabor po sa kanila. Kaya nga kung makikita nyo, mga kababayan, mamaya ipapakita ko sa inyo yung naging sagot ni Banat Bay. Pero pagka ang naging basihan kasi natin, chokaran, o kaibigan, o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, lahat na tayo dali. Tama. Si Sara, dali. Ako, dali. Kasi kung may nagpa-picture sa akin,
Yung Manyanga pala. Ah. Biyahero. Biyahero. Di ba? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainlander. Alam mo naman sa downtown. Kami, madidistinguish namin sino Filipino-Chinese, sino mga mainlander. Ah. We are public officials. Yes. Kaya ako talaga sa totoo, sa akin lang kung yun ay applicable kay President Marcos na maaaring may ginagawa yung iba na hindi niya alam. Minsan na-associate lang siya. Yeah? Ganun din naman yung kay BP Sara. Bakit natin sasabihin dahil lang sa may litrato? Ah. May kasalanan na si BP Sara. Ano yun? Ano sinabi? Ano yung nag-gaybi, nagbota ng Chape ng pera kay BP Sara? Sabi lang niya yun eh. Yes. Di ba? So yung akin, ganun. Kaya, ang pinakamabisa sa ating mga Pilipino, ito naman, in conclusion, ako naman ito lang, para hindi tayo naliligaw at hindi pumapait ang buhay natin. No? Kasi minsan, nakakainis talaga dahil nakakakonsumi, hirap na nga. Tapos ito pa balitang naabutan mo, di ba? Tira dito, tira doon, point A to point B, 90 million. Nung hindi na-discover, point B to point A, 90 million ulit. Nung mabibisto na, ginawa pa ulit point A to point B. Pag iniisip mo yon, talaga mabubisit ka at gusto mong ilagom. Lahat na kayo may kasalanan. Lahat kayo walang ya. Ganun na. Ang problema noon, yung susunod na henerasyon. Tama. Kapag hindi tayo naging mainam na papanagutin yung tunay na may sala at ilalagom na lang natin sila dahil sa politika o away sa politika, wala nang tatamasaing maayos na pamahalaan. Kaya tama mga kababayan, papanagutin si Sara Duterte sa 125 million pesos na confidential funds at yung iba pa mga perang hinahabol sa kanya. Papanagutin si Martin Romualdez kung mapapatunayan na siya po ay sangkot sa maanumalyang flood control at yung iba mga senador na sangkot mga kababayan at nakinabang sa pera ng mga kababayang Pilipino po natin sa pamamagitan ng mga proyektong kumikbak sila. Ano po mga kababayan, lahat ng mga sangkot sa matinding korupsyon dapat po talaga lahat papanagutin para may mapakinabangan ang susunod na henerasyon. Yan po yung pinakatama dyan. Anyway, hindi lang siguro napansin no mga banata mga kababayan kung ano yung sinasabi dito ni Yorme. Ano po, kaya oo lang sila ng oo mga kababayan. Kasi yung gustong mangyari dito ni Yorme mga kababayan, lahat ng mga nasa sangkot, lahat ng mga mapapatunayang sangkot at lahat ng iniimbestigahan ngayon kung mapapatunayang guilty, dapat po talaga lahat managot. Yun yung gustong i-point dyan mga kababayan ni Yorme at kasama dyan si Sara Duterte. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Ang mga anak natin. Doon tayo. So, Yorme, you're not saying na totally clean si Presidente Marcos? Ang tanong ko nga, hindi ko nga masasabi kung ako, baka mamaya may kumakalawit din sa City Hall. Nang hindi ko pa alam. I have 20,000 people under my command. At totoo yung sinabi mo kanina, Banat. Yung same logic. Pag may isang nangalawit sa kalsada ron, yung nangotong na lang. Nangotong na lang. Pananagutan ko sa taong bayan yun. Tama. O ngayon, pabaligtarin ko rin, palalakihin ko. Bari mo, presidente ka? Ilang rehiyon? O regional director? Provincial director? LGU director? Secretary, assistant secretary, and their offices. So, mahirap bantayan. Tama. Mahirap talaga bantayan. But it doesn't mean we have a bad president, we have a bad vice president, Senate, or Congress. It may, at some point, di ba? Across, even mayor like us. Hindi naman ako perfecto. May mga pagkukulang din ako sa buhay. Master. Ngayon mga kababayan, ito yung naging sagot ni Banat Bay. Asan ba yun? Yan. Pakinggan natin to mga kababayan Nanatili pa rin ang aming opinion na ang mastermind ng lahat ng korupsyon na ito. Wait lang, ito May yan. iba kaming opinion, nananatili pa rin ang aming opinion na ang mastermind ng lahat ng korupsyon na ito, walang iba kung hindi si Marcos. So, yun ang aming opinion. Tinawanan na lang sila. Tinawanan na lang sila ni Yorme, mga kababayan, ni Isko Moreno. Bakit mga kababayan? Kasi hindi nila magets.
yung sinasabi ni Isko Moreno, mga kababayan, ni Yorme. Kasi biruin niyo, tingnan nyo ha. May iba kaming opinion, nananatili pa rin ang aming opinion. May iba kami Wait lang. Yan. May iba kaming opinion, Ah. nananatili pa rin ang aming opinion na ang mastermind ng lahat ng korupsyon na ito, walang iba kundi si Marcos. So, yun ang aming opinion. Tinawanan na lang ni Yorme. Kasi nga, hindi makuha ng mga banatay, mga kababayan, kung ano yung pinopoint ni Yorme dito. Hindi naman kinakampihan ni Yorme si Presidente. Ang kay Yorme lang, mga kababayan, ito in my personal opinion, base sa sinabi kanina ni Yorme, mga kababayan, wala pang direktang ebidensyang makakapagturo kay Presidente na siya ay sangkot sa maanumalyang flood control. Ibig sabihin, sa ngayon, wala pang ebidensya, mga kababayan. Yun yung pinupunto dyan ni Yorme, hindi maintindihan nung mga banatae. Kasi ang akala siguro nila, ang opinion ni Yorme, walang kasalanan si Presidente. Napakaliwanag nga, mga kababayan, na walang matibay na ebidensya na makakapagturo kay PBBM. Hindi naman porkit sangkot o nababanggit yung pangalan ng pinsan ni PBBM ay sangkot na rin po si Presidente. Yon ay hindi maintindihan nung mga vlogger na nag-interview dito po kay Yorme. Kaya tinawanan na lamang po niya. Anyway, tuloy pa natin. Yun. Kung iba man ang opinion ni Yorme, opinion niya yun. May iba kaming opinion. Oo. Diba, mga kababayan, magtatanong kayo. Ngayong pinaliwanagan kayo ng tama, ayaw nyo namang intindihin. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, ako in my personal opinion dito sa issue po na ito, yung sa mga vlogger po kasi na sumusuporta kay Sara Duterte, ang gusto po talaga nila i-pinpoint si PBBM kahit wala namang ebidensya. Ano yung pagbabasihan yung ebidensya? Yung sinasabi ng mga nagpakilala na 18 dating miyembro ng Marines na ang ipinapakita ng mga larawan na wala naman direktang wala ngang picture o larawan na makakapagturo na si PBBM ay tumanggap ng pera. Di po ba? Yung mga larawan pa ngang ginamit, artificial intelligence pa nga yung karamihan doon. Hindi mo maalaman kung paano nila nagawang magpeki ng mga litrato para lamang papaniwalain ng publiko na totoo yung sinasabi po nila. 'Di ba? Obvious naman sa taong bayan, kaya nga hindi kinagat eh. Kasi nga fake news, mga kababayan, edited yung mga videong ebidensyang sinasabi ni Atty. Baligod. So yun yung pinapaniwalaan ng mga vlogger na nag-interview dito kaya Isko Moreno. Kaya kahit napakaganda ng paliwanag ni Yorme, mga kababayan, ayaw nilang tanggapin. Ano po ang nasa sa isip kasi nila, si PBBM guilty na. Kahit wala naman talagang direktang ebidensya na makakapagturo kay Presidente na siya po ay sangkot sa maanumalyang flood control. So ngayon, ito pa yung isa pa, mga kababayan, pakinggan pa natin. Kasi talagang na-real talk ni Yorme, ito po mga banataing ito. Iyak nga yung mga DD-shit eh. Ano po, nag-iiyakan yung mga taga-suporta ni Sara Duterte. Ito, pakinggan pa natin. Ito pa yung isa. Yorme, maraming nag-comment ngayon sa social media. Pakinggan nyo, Balikan natin ng konti yung politika. One, medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain niyo na ba yun? Wala akong ganun eh. Action Demokratiko ako eh. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-labang kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Tama. At saka, mga kababayan, eto yung mga nangyari nung eleksyon, tapos na po yun, matagal na panahon na. 2022 yung eleksyon, mga kababayan, may pinili na ang taong bayan na leader. Ngayon, ang ginagawa nitong si Yorme, sumusuporta siya dun sa presidente na iniluklok ng mga kababayang Pilipino po natin. Kasi alam naman po talaga natin, mga kababayan, lahat gagawin ni Isko Moreno para po paglingkuran yung mga tagalungsod ng Maynila. Di po ba? Lahat gagawin niya para po sa Maynila, para mapagsilbihan yung mga kababayang Pilipino po natin dyan. At kung mapapansin nyo, bakit sinusuportahan niya yung mga ginagawa ni PBBM? Kasi yun din yung gusto niyang gawin para po sa mga kababayan nating Pilipino.
Alangan naman mga kababayan na porkit nakakalaban mo sa politiko yan at ikaw ay nanalo na halimbawa bilang mayor at yung nakalaban mo ay presidente, alangan naman batikusin mo ng batikusin yon kahit tama naman yung ginagawa ng presidente. Eh hindi naman po ganon si Isko Moreno mga kababayan. Kaya nga kung nagpasya ang taong bayan noong 2022 at pinili si PBBM na presidente, eh nirespeto at iginalang po yan ni Isko Moreno. Ang problema nga lang mga kababayan, yung mga vlogger na sumuporta kay Isko, hindi ko naman po nila lahat, ay hindi po kayang pakinggan yung sinabi ni Isko Moreno na suportahan na lamang po yung presidente na sinuportahan ng napakarami nating mga kababayang Pilipino noong 2022. Anyway, ituloy pa natin. Talo ko. Olats. No? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ganun lang kasimple. O, di tapos na. O, tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. O, doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naolats ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue na sibuyas. Asukal. Naalala niyo yun? Yung mga unang... yung kay Vic Rodriguez ata yun. Siya pa yung AS ng mga panahon na yun. Asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinudot sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na tama. mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto. Masakit sa tainga yan, mga banatae. Di ba mga kababayan? Masakit sa tainga yan ng mga banatae kasi ayaw po nilang mapakinggan na against sa kanila yung sinasabi ni Yorme. Ang gusto kasi nila, pabor po sa kanila. Kaya nga yung ibang mga vlogger, mga kababayan na dating sumuporta kay Yorme, na DD shit vlogger, kinokontra ngayon si Yorme. Sinasabi nila, himod daw, etong si Yorme, mga kababayan, kay PBBM. Pero kung titingnan nyo pong maigi, kaya ginagawa po ni Yorme na suportahan yung administrasyon ni PBBM dahil nakikita ni Yorme na katulad ng paglilingkod na ginagawa ng administrasyon sa mga kababayang Pilipino po natin, yung paglilingkod na ginagawa niya rin sa lungsod ng Maynila. Sa kanya mga constituent, mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Anyway, tuloy pa natin. Ito demokrasya yun tapos na ako. Wala kayo narinig. Mangyari ba, naalala nyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, bumalik ka na. So, I tama. listen to, salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako si Misa pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos, anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Tama. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig o Makati. Ang Manila is very unique. Because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Tama. May buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president? Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo,
Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Isisikit pa ni Barat ba yun, no? Para makakuha ng pagkakataon. Nga naman, pag umuo si Yorme, na gusto ni Yorme maging presidente si Sara, yung mga Iskonyan na sumusuporta kay Yorme, susuporta kay Sara. Ang problema mga kababayan, hindi pinansin po ni Yorme yung tanong ni Banat Bay na yon. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. No? Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Tama. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Oh. Makikipagtulungan din ako sa presidente. Oh. In that future. Or let's just say, another person. Para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero kwentuhan na lang. Ang bobo ng mga nag-i-interview kay Isko Moreno, no? Sinabi na nga kanina na kwentuhan lang. Pero inyo, talagang iginigigil nila na si Sara ang kailangan maging presidente. Di ba mga kababayan, kahit hindi naman talaga qualified? Usapan lang. Di mangyari ba, makikipagtulungan din ba ako? Yes. Tama. Pagpalagay natin si Leni Robredo, naging presidente, tumakbo, naging presidente. Makikipagtulungan ba rin ba? Makikipagtulungan ako. Pero Yorme, Kumbaga, generally, I will do the same whoever sit in Malacanang because one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong hihingin ko. Tama. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan. Then so be it. Hindi ko ipanghihimod, ipagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babangon sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Pero, kung taong bayan ang pag-uusapan, bakit hindi? Why? Tumakbo ako, salamat sa Diyos, sa tao, nanalo, para maglingkod. Hindi para makipag-away. Correct. Yun Tama. ang aking obligasyon. Now, Sampal yan. Sampal yan mga kababayan doon sa mga DD-set na nag-interview po kay Yorme. Diba? Sampal yan sa mga banatae. Sampal yan kay Sara Duterte. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sila lang naman na nakikipag-away sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Hindi naman sila inaano ni Presidente, ni PBBM. Sino po ba ang una na nang away sa gobyerno? Di ba sila? Kasi nga hindi po masunod yung kagustuhan po mga kababayan ni dating Pangulong Duterte na mapababa si PBBM 2025. Noong 2025 mga kababayan. 'Di ba, para magkaroon ng term sharing. Etong si Sara at saka itong si PBBM. Dahil nga kung magkakaroon mga kababayan, halimbawa kung nagtagumpay etong mga Duterte na mapababa si PBBM ng 2025 at napaupo etong si Sara, mahaba po ang iuupo ni Sara Duterte bilang presidente. Dahil nga, kahit matapos yung 2028 mga kababayan, qualified pa rin siya tumakbo sa pagka-presidente. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, nung hindi na nila makontrol ang sitwasyon, ang ginawa nila, kinaracter assassination po nila ang presidente. 'Di ba? Siniraan po nila ng siniraan si PBBM. Kaya nga kung meron man dito na nag-umpisa ng lahat ng ito ng kaguluhan dito sa ating bansa, walang iba yon kung hindi ang mga Duterte, kasi hindi sila makontento sa kung ano yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila na mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, ituloy pa natin. may be wrong about it, then if that is wrong, I'd rather be wrong. Addressing 2 million mouth, especially ngayong crisis na ito. Yorme, marami. 'Di ba? Soplak mga kababayan yung mga nag-interview na banatae dito po kay Yorme sa mga sinabi
ni Yorme Isko Moreno, mga kababayan. Kasi biruin nyo, yung sinabi niyo dito, totoo naman talaga. Kaysa kontrahin niya ang gobyerno, much better na suportahan na lamang po niya ang ating pamahalaan sa ginagawa nitong tama para sa mga kababayang Pilipino po natin. Na nakikita din naman ni Yorme yung tulong na naiibigay sa taong bayan. At saka kung makikita nyo naman sa issue ng sinasabi ng mga DDSet na pagkakasangkot ni PBBM daw kuno sa issue ng maanumalyang flood control, uulitin ko mga kababayan, hindi porket nababanggit yung pangalan ng pinsan ni Presidente ay sangkot na rin po si Presidente. Wala pong ganun mga kababayan. Iba yung kasalanan ni Martin Romualdez at iba yung sa Presidente, mga kababayan, kung meron man. Di po ba? Kaya nga kung matibay yung ebidensya na makakapagturot, makakapagdiin kay Martin Romualdez, dapat po talaga siyang mapapanagot. At ganun din naman mga kababayan yung iba pa mga sangkot sa maanumalyang flood control. Dahil sa ngayon, hindi natin pwedeng paniwalaan o pagbasihan yung sinasabi ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines na katrabaho at kasama nito pong si Orly Gutesa. Ano po, dahil kung mapapansin nyo naman sa mga picture na inilabas, talagang halatang edited at halata mga kababayan na may mga binago para lamang sumwak dun po sa kwento na ipinapakalat po nila. Ano po, so kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa matinding sagot na ito ni Isko Moreno ni Yorme dito po sa interview ng mga banatae sa kanya mga kababayan. So comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.